is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. 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 The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. 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 For the joy of the Lord is my strength. I'm free. Well, I'm free. I'm free to be the servants of the Lord. I'm free. Well, I'm free. I'm free to be the servants of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servants of the Lord. I'm free. Well, I'm free. I'm free to be the servants of the Lord. I'm free. Well, I'm free. I'm free to be the servants of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servants of the Lord. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Papuri sa iyo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa araw na ito na matatapos na, ngunit sa kabila ng mga kapaguran namin sa buong maghapon, sa mga pagsubok na dinaanan namin, maraming salamat sapagkat ikaw pa rin ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw pa rin ang Diyos na hindi na nagsasawa sa amin, na pumatnubay at magpaalala sa pamamagitan ng iyong mga salita. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Amang nasa langit. Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa nakalipas na oras. Linisin mo po ang aking puso. Alam ko na ikaw ang isang Diyos na mapagpatawad. Gawin mo lamang ako bilang instrumento upang daluyan ng iyong mensahe. Ikaw, Panginoon, ang ibig kong
maitaas sa Facebook Live ito. Hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, O makapangyarihan. Bigyan mo po ako ng mababang kalooban na mabatid ang pagninilay na gagawin namin sa Friday Gospel. Sapagkat bawat salita mo, habang nakikinig kami ng iyong mabuting balita na iyong mensahe, ikaw ay nagpe-perform ng himala. Himala sa aming puso upang kami magbalik loob. Himala upang ang mga salita mo ay magkaroon ng buhay at maraming may sa buhay. At mahibahagi sa iba. Lord, patuloy ka pa rin kumilos. Ingatan mo kami. Buksan mo ang aming spiritual na mata. Isa kang Diyos na banal na nag-iimbita sa oras na ito upang kami ay makinig sa iyong mabuting balita. Maraming salamat, Panginoon. Naway ang banal na Espiritu sa bawat isa sa amin ay manahan. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, kaisa ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, welcome po sa The Word of God Daily Gospel. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito po nga Friday Gospel. Kumbaga, masasabi natin na matatapos na po yung araw na ito, pero wag po natin hayaan na hindi tayo makarinig ng salita ng Panginoon. Sapagkat bilang tao, salamat sa Panginoon, maghapon tayo nakakain, magat, tanghali, hapunan, pero hindi sapat yun na biyayang pinagkakaloob ng Panginoon. Higit sa lahat, yung ating spiritual na pamumuhay, higit na kailangan ng Diyos na sinusupply sa atin. Kasi sa mundong ito, nabubuhay sa tayo sa dalawang buhay. Isang physical na buhay at isang spiritual na buhay. Maraming tao po dito sa mundo na puro physical na buhay lang ang kanilang itinutuon. Sabi nga po sa Bible, kung ang buhay daw natin dito sa mundo ay yung kumain lang, gumising, magtrabaho, mangarap, problema, tapos kinabukasan gano'n na naman, tayo na daw po yung pinakakawawang tao sa mundo. Kasi ang gusto ng Panginoon, seek first the kingdom of God. Pagising pa lang natin sa umaga, siya na agad yung iniisip natin. Hanggang sa pagtulog natin, siya pa rin yung pinapasalamatan natin. Amen? So kaya, meron pong ganitong gawain online na The Word of God Daily Gospel upang tayo mapaalalahanan. Sapagkat sa busy days natin, kahit na pandemic na, nagtatrabaho din ang Diablo sa social media. O sa paligid natin, talagang ginagawa niya tayo masyadong busy para pag napagod na yung katawang lupa natin, wala na tayong time kay Lord. Kung minsan nga, latak na oras na lang ang binibigay natin sa Panginoon. Hindi deserve ni God yun. Sapagkat ang deserve ni God is handog na the best. Kasi ang binibigay naman niya sa atin always the best. No? So, ngayon po, ang ating pagninilayan ay magmumula po siya sa Lucas chapter 20 verses 27 to 40. So ako na lang po magbabasa kasi sa ngayon po ay nasa biyahe ako. Nasa sasakyan po kami. Galing kaming Makati, pauwi na kami ng Giginto, Bulacan. So sabi ko, magpe-Facebook live na ako kahit nandito ako sa sasakyan para na sa ganon ay hindi na masayang yung oras. Amen. So babasahin ko na lang po siya. Ilang Saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturong hindi na muling mabubuhay ang mga patay. Sabi nila, Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang ganitong batas. Kung mamamatay ang kuya ng isang lalaki at ang sawa nito ay maiwang walang anak, siya ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Minsan, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa byuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay din, walang anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo, hanggang sa pampito. Sila'y isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay po'y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila ay mga anak ng Diyos dahil sila ay nakabilang na sa muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay.
Sapagkat sa kanyang kasaysayan tungkol sa nagliliyab ng mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi na ng Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay sa kanyang buhay ang lahat. Sinasabi ng ilan ng mga tagapagturo ng kautusan, Guro, maganda ang sagot ninyo. At mula noon ay wala nang naglakas loob na magtanong sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen. So, ito po yung tungkol sa pag-aalinlangan sa muling pagkabuhay. Amen. Pag-aalinlangan. So, ibinigyan ko po ito ng hashtag na perfect life. Amen. So, nagbibigay po ako ng hashtag, parang password ko ba yun? Keyword. Para at least doon doon ko ba ikutin yung aking pagninilay. So, bakit ko nilagyan ng salitang perfect life? Kasi dito po sa buhay natin sa mundo, walang perfect life. Di po ba? Puro nga imperfect yung life natin eh. Maraming pagsubok, maraming mga trahedya, di ba? Talagang dito sa mundo, pag ikaw ay naging tao, hindi ka makakaligtas sa mga imperfection ng buhay. Dadaanan natin to. Walang tao na hindi nasubok, walang tao hindi nakaranas umiyak, magalit. Di po ba? Imperfect eh. Alam naman natin, ang Panginoong Diyos lang ang perpekto. At saan ba nakatira ang perpektong Diyos? Sa langit. Sa langit po siya nakatira. At ang langit, masasabi natin, nandun na talaga yung perfect. Perfect yung mga papasok sa langit. Perfect yung environment, yung atmosphere ng langit. Mismo ang Diyos na tatanggap sa atin sa langit ay perfecto. So, ito pong gospel na binasa natin, nagkuwento siya, di ba? Ang sabi doon, meron daw isang babae na halos na pangasawa na niya yung magkakapatid na pitong magkakapatid na pangasawa niya yun. At halos lahat sila, hindi sila nagkaanak dito sa babaeng ito. Hanggang sa yung babae na yun, namatay na rin siya. Ngayon, ang tanong, sino ngayon talaga yung asawa sa kabilang buhay? Amen. So, sumagot ang Panginoong Jesus. Doon nga daw sa kabilang buhay, wala na yung asa-asawa. Kasi pag sa kabilang buhay na tayo, wala nang relasyon na ikaw asawa ko, ikaw anak ko, ikaw biyenan ko. Wala na yun. Dito lang yun sa mundo. So, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos naman siya ng mga buhay, hindi ng mga patay. Ibig sabihin, buhay sa pananampalataya. Sa buhay natin, hanggat maaari, iniiwasan natin na magkaroon tayo ng problema. Minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin na nagpaplano tayo kasi gusto natin maging maayos ang lahat. Pero kahit minsan, kahit ano yung pagpaplano mo, minsan may mga dumarating na mga bagay na hindi mo inaasahan. O yung mga sinasabi natin minsan na mga problema na biglaan na lang. Halimbawa, yung kakasal na kayong mag-boyfriend-girlfriend. Maganda na yung plano, handa na lang yung mga imbitasyon, mga ninong, lahat na, di ba? Tapos biglang magkakaroon ng trahedya. Halimbawa, mamamatay yung babae. Hindi na matutuloy yung kasal. Yun po yung ibig ko sabihin. May mga plano tayo sa buhay na naka-line up na siya hanggang sa may mangyayari na unexpected na mga sitwasyon. So, paano tayo ihahanda ng Panginoon dito? Parang masasabi natin, perfect na sana eh, ayan na eh. Tapos biglang magkakaroon ng aberya. Amen? So, kailangan ang puso natin ay laging handa sa mga ganitong sitwasyon. Yung sinasabi nga na mga aksidente, mga bagay na hindi inaasahan. Kasi ito yung pagsubok sa atin ng Panginoon eh. Amen? Kaya kailangan nakakarinig tayo lagi ng salita ng Panginoon para pag biglang dumating yung mga bagay na hindi natin ina-expect, handa tayo. Hindi man natin maperpekto yung solusyon doon sa problema na biglang dumating, pero alam natin na ang way ni Lord o yung pamamaraan ni Lord is perfect. Amen? Kapag meron tayong mga hinahandle na problema o kinaharap, kung minsan sinosolve natin ang ating problema in our own way, in our human way, hindi sa way ni Lord. Kaya hindi nagiging maganda yung resulta. Lalo na kung sinusolve natin yung ating problema through our emotions, alam mo naman, si Satanas, hawak niya ang pride natin. Kaya niyang sunggaban yan anytime. Amen? So, ang pag-aalin
pag-aalinlangan. Yung salita pa lang na pag-aalinlangan. Ibig sabihin nun, para kang naniniwala na hindi, na bang parang gitna ka ba? Pero ang pananampalataya natin sa Panginoon, hindi dapat siya in the middle. Sapagkat sinabi sa Bible, kung ikaw mananampalataya sa Diyos, itodo mo na. Ayaw niya nung gitna, ayaw niya yung maligamgam, ayaw niya nung balimbing. Kung magiging mabuti ka na. Kung magiging masama ka na. Hindi pwede mabuti ka ngayon, mamaya masama ka na, hindi. Hindi tayo dapat nag-aalinlangan sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ang pag-aalinlangan kasi, nagiging hadlang yan sa mga plano ng Diyos sa buhay natin. Sa bawat problema nakakaharapin natin, lagi namang merong katapat na utos ang Panginoon dyan. Kapag tayo nagagalit, merong katapat ang utos ang Panginoon. Kapag tayo natutokso sa pera, merong katapat na utos ang Panginoon. Walang nangyari sa buhay natin na walang isasagot ang Diyos pagdating sa kanyang mga utos. Amen? Pero nagkakaroon pa rin tayo ng doubt o pag-aalinlangan pagdating sa kapangyarihan niya. Yung bang inisip natin na, ay, nagne-negative ako na, ako hindi, baka ganito mangyari. Ay, hindi, baka ganito, di ba? Dumadating sa buhay natin yung negativity. Samantalang sinabi sa Filipos chapter 4 verse 8 na dapat maging naman ng ating isip ay mga bagay na kapuri-puri, malinis, marangal. Ano ibig sabihin nun? Hanggat maaari, ina-avoid ni Lord na mag-negative think tayo, lalo na sa panahon ng pagsubok. Diba? Kasi pag nasa pagsubok tayo, doon tayo nararatal eh. Doon natin nararamdaman yung pumapasok ang dyablo. Sinasamantala niya yung pagkakataon na parang natatakot na tayo, nakikita niya, ay natatakot na to, ay dapat nawawala na to ng pag-asa. Eto na, papasok na yung pag-aalinlangan. Amen. Buhay na walang hanggan. Napakasarap na ino-offer sa atin ni Lord. Na bagamat magkaroon tayo ng maraming pagsubok dito sa mundo, pero doon sa buhay na walang hanggan, magiging perfecto na ang buhay natin kasama ng Diyos. Kung saan wala ng sakit, wala ng problema, wala ng away. Amen? Yan sana ang pagkahangarin natin everyday. Magkaroon tayong, maabot natin, makapasok tayo sa perfect life. Sapagkat yung perfect life na yan, yung langit na yan, yan yung pinaka-ultimate o grand prize na reward sa atin ng Panginoon. Sapagkat sa Bible, maraming binanggit kung anong itsura ng impyerno. Napakadami. Diba? Dagat-dagatang apoy, parusa na walang hanggan. Amen? Buti pa nga dito sa mundo, ang life natin, meron lang lifespan eh. Meron lang katapusan, pwede kang mabuhay na 60, 70, 80 years old. Pagkatapos ng patay na, paano yung espiritu natin? Sa kabilang buhay, wala nang kamatayan. Kaya pag sa impyerno tayo, napaka-imperfect ng life natin. Pag tayo ay nasa langit, perfect life tayo, kasama ang Panginoon nang walang katapusan. Sinabi po sa Korinto, kung ano ba ang langit, actually hindi dinescribe eh. Amen? Ang langit daw po ay yung sinasabi na hindi pa nakita ng mata, hindi pa sumagi sa isip ng tao, hindi pa, alam mo yon, yung inihanda ng Diyos para sa mga totoong umiibig sa Kanya. Ganyan po yung langit, surprise. Yung pagdating mo doon, magugulat ka, ay, nung nabuhay ako isang matalinong scientist. Ako yung pinakamayaman sa buong mundo, pero ako yung pinakamayaman, napuntahan ko yung iba't ibang lugar all over the world, pero magugulat ka pagdating mo sa langit, ito pala yung ihinihanda sa akin ng Diyos. Hindi pa nga sumagi sa isip eh. Kahit ikaw yung pinakamatalinong tao, never mong maiisip na ganito pala. Yung mga napipicture natin sa ating isip, yung nakikita natin na ang langit eh malamig, puro ulap, puro anghel. Hindi yun eh. Hindi ganun ang eksakto itsura ng langit. Talagang sorpresa siya. Magugulat ka na eto pala yun. Eto pala yung mga reward sa akin sa pagpapagal ko, sa mga pagtitimpi ko, sa mga pagpapatawad ko, sa mga pagpaunawa ko. Eto pala yun. Amen? Kaya yung buhay natin dito na pandemic, binagyo tayo, nilindol, kinoronavirus, imperfect ang life natin sa mundo. Pero wag tayong malungkot sapagkat may pag-asa. Mayaman, mahirap, matanda, bata, binibigyan tayo, ino-offer tayo ng perfect life ni God sa kanyang langit. Kaya habang dito pa lang tayo sa lupa,
practicein na natin yung tinatawag na buhay papunta sa perfect life. Na itong mga nakaraang gospel, tungkol to sa paghahari ng Diyos Nananawagan ng Diyos na ito na yung panahon para magbalik loob tayo. Nananawagan ng Panginoon na ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Gusto niya ako, ikaw, kasama niya sa isang perpektong mundo o kaharian sa langit. Kaya huwag tayong mag-alinlangan. The more na sinusubok tayo ng Panginoon, huwag tayong susuko. Oo, tao tayo, nagkakamali tayo, nanghihina tayo, pero huwag tayong sumukong mag-unawa, magpatawad, huwag tayong mag-alinlangan na kapag tayo nagpapakumbaba, itinataas ng Panginoon ang mga nagpapakumbaba. Huwag tayong mag-alinlangan na kapag sinabi ng Diyos na ibigin mo yung kaaway mo, ibigin mo. Amen? Sapagkat ang salita ng Panginoon, perfecto, hindi dapat pinag-aalinlangan. Siyempre, magkakontra yan Ano ibig ko sabihin magkakontra? Siyempre, kung ito yung nararamdaman mo, tapos ito yung utos ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na ang katawan mo ay templo ng Espiritu Santo, pero panay ang bisyo mo, nasisigarilyo ka, nagpupuyat ka, nagdadrugs ka, nagbalik loob ka sa Panginoon. Siyempre, bibitawan mo yun. Magkakaroon kayo ng alinlangan. Lalo na kapag lumapit ka sa Panginoon. Bakit ganon? Nung lumapit ako sa Panginoon, mas lalo yata akong nasubok. Mas buti pa nung wala ako sa Panginoon, happy ako Hindi po ba? Ganun ang nangyayari kapag nagbabalik loob tayo sa Panginoon. Pumapasok ang salitang pag-aalilangan. Pero wag nating pagdududahan yan. Lalo na yung buhay na walang hanggan. Manalig tayo na kapag sinabi ng Panginoon na ang buhay na walang hanggan, sabi nga, di ba? So John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Upang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ba? Gusto mo ng buhay na walang hanggan? Amen? Siyempre, lahat tayo gusto. Pero yun ay hindi basta-basta nakukuha. Kailangan natin ng maraming pasensya, maraming kababaang loob, maraming kasipagan, pagsunod, paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat pagsama-samahin mo man ang kayaman ng mundo, ikaw man yung pinakamayaman, pinakasikat, hindi natin madadala sa langit yung pag tayo'y namatay. Pare-pareho tayong isinilang ng hubad, pare-pareho tayong mamamatay na isang uod at lupa lang ang pagbabaunan sa atin. Kaya itong mga gospel na karaan, tinatanong tayo ng Panginoon, handa na ba tayo? Amen? Handa na ba tayo sa mga bagay na maka-Diyos? Handa na ba tayo sa mga bagay na panglangit? Amen? Ibinigay na ng Diyos ang lahat Ultimo, ang kanyang perpektong anak na ipinako sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. Binigay niya ang Panginoong Jesus Christ is perfect. Binigay niya ang kanyang mga utos sa Biblia. Bible is perfect. Pero bakit tayo ayaw natin tumanggap ng perfect? Puro imperfect ang mga ginagawa natin. Amen? Pero hindi pa huli ang lahat. Nire-remind tayo ni Lord na kahit hindi tayo perfect ngayon, kasi wala naman talagang taong magiging perfect Pero ang sabi nga na sa Bible, tayo'y maging ganap. Kamukha ng ating amang ganap. So anong ibig sabihin nun? We can never be perfect. Kasi pag perfect na tayo, baka hindi na natin kailangan ng Diyos. Baka matulad na tayo kay Lucifer o kay Satanas na inibig niya na maging perfecto na kamukha ng Diyos. Di po ba? Ang gusto lang ng Panginoon, sa bawat araw, kung good ka ngayon, be better bukas. Be the best the next day. Amen po. Hindi mo talaga madaling magkaroon ng masasabi natin pag-surrender kay Lord. Kasi ang kalaban natin, sarili natin. Amen. Sarili natin ang kalaban natin. Pero wala namang imposible sa Panginoon Walang imposible sa Panginoon kapag tayo ay merong kababaang loob. Sapagkat ang alas ni Satanas ay pride. Hanggat mataas ang pride natin,
hindi tayo magkakaroon ng chance sa perfect life. Mag-aalinlangan tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? Pero ano bang ginawa ng mga halimbawa ng mga naunang propeta? Mga naunang hari, sila Abraham, sila Noah. Hindi sila perpekto, pero nakita na natin kung gaano nila ginagawa ang lahat sa tulong ng Diyos para magampanan yung pagsunod sa utos ng Panginoon. Kalimutan natin yung ating sarili. Lagi nating isipin na, Lord, nakakahiya naman, lahat lang pala ng binibigay mo sa akin, almost perfect na. Pero hindi ko pinapansin. Ano pa ba ang gusto nating ibigay sa atin ng Panginoon? Gustuhin ba natin na kung kailan tayo patay na at nasa impyerno, saka sa atin sabihin na, Lord, sana nung buhay ako, sana Lord, sinunod na kita. Naalala ko tuloy yung kwento sa Bible tungkol dun sa mayaman at kay Lazarus. Hindi ba sabay silang namatay? Si Lazarus ay isang pulubi at yung mayaman ay talagang madamot. Yung mayaman napunta sa Hades at anong sabi niya? Pwede ba pabalikin mo ako dun sa mga kapatid ko? Kasi sasabihin ko lang, hoy, magbago na kayo. Kasi totoo pala ang impyerno. Gusto pa ba natin na yung mga patay o mahal natin sa buhay ay muling magbalik sa ating tahanan at sabihin ko, magbago ka na. Patay na ako, kung buhay lang ako, magsisisi na ako. Ito po kasi sa panahon nating pandemic, ito yung pinakamahalagang ayuda ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng ayuda? Ang ayuda na gusto ibigay sa atin ng Diyos ay makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya kung hanggang ngayon, iiwan na tanong ng Friday Gospel, isama natin sa pagninilay natin mamayang gabi. Ano pa ba yung mga pag-aalinlangan mo sa Panginoon? Nag-aalinlangan ka pa ba sa Kanya? Lagi mo bang sinasabi na, Lord, ang hihina ang kalooban ko, pero in Jesus' name, lalakasan ko. Lord, sa buhay ko ngayon, maraming pa akong plano sa buhay na hindi natupad. Pumapasok yung doubt ko. Nag-aalinlangan ako, Lord. Ang takot ay hindi galing sa Diyos. Ang takot ay galing sa demonyo. Sapagkat sinabi sa Biblia, ang espiritu na ibinigay sa atin ay espiritu ng katapangan at pagpipigil sa sarili. Spirit of power. Amen? Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Iniwan ang patnubay na banal na espiritu upang sa ganun tayo hindi takutin, hindi tayo matakot. Bakit nga ba tayo natatakot? Ang si Satanas, isang talunan ng Satanas. Simula nang mamatay at muling mabuhay ang Panginoong Hesus, wala na siyang panama sa atin. Kaya na lang siya nagtatagumpay sapagkat tayo ang nagbibigay ng katagumpayan sa Kanya. Sa pagkakataon na tayo ay yung free will natin, ginagamit natin base sa human will, base sa emosyon natin. Kaya sana mga kapatid, ang muling pagkabuhay, never nating idadoubt yan. Pag tayo namatay, sinabi sa Bible, ang tao ay minsan lang mabubuhay, pagkatapos ay paghuhukom na. Mamatay tayo na nasa isip natin, na haharap tayo lahat sa Panginoon at tayo'y magsusulit. Haharap tayo sa Panginoon at tayo'y titingnan kung yung pangalan ba natin ay nasa Book of Life. Ang sarap, yung pinakamasarap na mapapakinggan kapag tayo'y nakaharap na sa Diyos na maghuhusga sa atin. Yung salitang ikaw, Brother Ferdinand, Brother Ronnie, Sister Celia, ikaw ay isang matapat na alipin. Halika, pumasok at makasalo ka sa aking kagalakan. Hindi ba? Perfect na ang life. Tapos na ang mga paghihirap. Tapos na ang mga pasakit, ang mga away, ang mga kahirapan, ang mga sakuna. Perfect life. Amen? May pag-asa, diba? Kaya pag nakakarinig tayo ng mabuting balita, may pag-asa na hindi man natin nakuha yung perfect na plano natin dito sa mundo. Meron palang naghihintay na perfect life kasama ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Lord, marami pong salamat sa muli mong pagpapaalala sa amin na sa buhay namin ito maraming imperfect. Pero sa bawat imperfect
na dumadating sa buhay namin, sa bawat pagsubok na dumadating sa buhay namin, ang pagsubok ang nagiging pagkakataon para makasama ka namin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong kapag nagkakaroon ng imperfect sa buhay namin, tumatalikod kami sa iyo, nag-aalinlangan kami sa mga pangako mo. Panginoon, patawarin mo po kami. Pagbigay kami ng tiwalang 100% sapagkat sa bawat utos mo na sinusunod namin, mayroong kang gantimpala. Mayroong kang gantimpala, Panginoon. Ang pag-aalinlangan ay hindi mo kailangan, Panginoon, kundi pagtitiwala, sapagkat ang pag-ibig ay nagmumula sa pundasyon ng pagtitiwala. Kapag wala na ang pagtitiwala, nawawala na ang pag-ibig. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat gagawin namin sa araw-araw, lagi kaming magtiwala sa iyo. Magtiwala kami sa buhay na walang hanggan. Magtiwala kami sa perfect life na ikaw lamang ang makapagbibigay. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig na pagtubayan mo ang kanilang mga pamilya, ingatan. Gayon din kami, Panginoon, ingatan mo kami palagi. Lagi mong ilagay sa aming isip na huwag kaming mag-aalinlangan sa iyo. Sapagkat wala kang pangako na hindi tinupad. Wala kang mga utos na hindi perpekto. Kaya patawarin mo kami sa magkapagkataong tinalikuran ka namin, nag-doubt kami sa iyo. Tayo po'y manalangin sa panalangin tinuro ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming pong salamat. Bukas po, kung ibibigay ni Lord ang November 21, 2020, Saturday Gospel, ang makakasama po natin uli ay ang laging madalas na suki na to si Brother Lito Palinis. At kapag siya ang guest natin, laging merong healing time on Facebook Live. Laging merong Facebook Live healing. Kasi na meron po siyang gift of healing. At tayo po, kung tayo 100% nananampalataya sa Panginoon, tayo po'y magkakaroon ng kagalingan. Amen. So bukas po yan, alas 8 ng gabi. And yun. Sana po i-share nyo itong Friday Gospel sa inyong timeline para yung mga Facebook friends nyo, malaman din nila na may perfect life pala na inahandog sa atin ang Panginoon. Amen po. At sa ating pagtulog mamaya, huwag nyo kalimutang manalangin. Bakit? Sapagkat ang ating kama ay yan ay ating ataol. Bakit? Kapag tulog tayo, hindi natin hawak ang ating free will, hindi natin napipili ang ating panaginip. Kaya pag nagising tayo sa panibagong araw, salamat Panginoon. Kasi pwede na niya tayong hindi gisingin Amen? Lagi natin sabihin sa panalangin natin na, Lord, hindi ako nagda-doubt sa iyo, hindi ako mag-aalinlangan sa iyo, magkakaroon ako ng katapangan, ng pag-asa, ng peace of mind, sapagkat ikaw, Panginoon, ang Diyos na pag nangako, tumutupad. Amen. So sana kung ano may mga doubts mo ngayon sa mga plano mo in the future, huwag kang mag-doubts. Hindi ba? Hindi mo man yung makamtan, tiyak. Merong plano at reason sa Lord. At kung may mga pagsubok na nangyayari sa iyo ngayon, di ba? Namatayan ka, nawalan ka ng trabaho, huwag ka pa rin mag-alinlangan sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, marami siyang magagawa sa ating buhay. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat
kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang
Lagi lang po nating isipin, ang Panginoon ay lagi nandyan para tayo ay magtiwala. Marami tayong bagay na naloko tayo ng ating kapwa, pero kahit kailan ang Diyos tayo hindi lolokohin. Basta palagi lang tayong magtiwala, magtiwala, magtiwala. At kung sakaling may mga kahilingan tayo na hindi mapagkaloob ng Panginoon, magtiwala pa rin tayo na yung ating pagpapagal, yung ating pagtsatsaga, ay magbubunga ito ng isang perfect life kasama ang Panginoon. Total sandali lang na may napakabilis ng panahon. Ano ba naman yung konting magtiis tayo kung kapalit naman noon na isang perpektong buhay kasama ang Panginoon. So sana po mapagnilay natin itong gospel na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At sana po tuwing gabi-gabi alas 8 sama-sama po tayong magnilay ng Panginoon online. Napakahalaga po niyan. So maraming pong salamat sa nanood. Pagpalain ka ng Panginoon. Salamat sa aking asawa. Maraming salamat sa inyo. To God be the glory.